Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, ito mga kababayan, no? Malaki-laking usapin to mga kababayan. Dahil ito nga pong si Maharlika, mga tol, no? Ay meron pong malaking pasabog, no? At ito nga po ay nadulas, itong si Maharlika, mga tol. At ito nga pong video na to ay galing dito kay Coach Jarrett, mga tol, no? Puntahan niyo po yung kanyang channel. Marami po dong mga videos, no? At mga topic na marami kayong mapupulot at malalaman, mga tol. Nadulas po itong si Maharlika sa isa niyang video at yan po yung inireveal ni Coach Jarrett, mga tol. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, no? At aalamin natin ano nga ba ang nilalaman netong video na to, mga tol. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At palagi nga po nating hinihiling sa ating mga followers dyan, no, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Yun na lamang po, no, sa mga makakapanood ng ating video ngayon. Paki-like naman po, 1 view, 1 like. Maraming salamat po sa inyo. Okay, alamin natin ano yung nilalaman nitong video na to, mga tol. Mula po dito sa page o channel din ni Coach Jarrett sa Facebook. Puntahan nyo po siya, mga tol, no? Ito po yan, mga tol. Pulboronic issue. Okay, so tungkol pala to sa pulboronic issue, mga tol. May malaki tayong may malalaman tayo ditong malaking pasabog ni Maharlika, mga tol. Napakalaki ng issue na yan, mga tol, no? Dahil nga umamin na rin to itong si Pebbles, no, na si Harry Roque daw, no, ang may pakana nito, mga tol, ang mastermind. Naniniwala ba kayo dyan, no, na si Attorney Harry Roque ang nasa likod ng lahat ng ito? Siguro isa rin to sa ano, no, na dahilan bakit lumabas din ng bansa itong si Harry Roque, no? Siguro lang hindi ko sinasabing ito yung dahilan o ano, pero malay nyo naman, di ba? Hindi ko masasabi yun. Tuloy natin itong video na to, panoorin natin, mga tol. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Ulitin nga natin, sino daw ang nagpasimuno ng pulburon video, mga tol? Pulboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Grabe, no? Si Duterte raw ang nagpasimuno nun. Naniniwala ba kayo doon, mga tol, na si Duterte ang nagpasimuno nung pulboronic issue na yan, mga tol? No? Grabe, no? Bakit kaya nila ginawa yun? No? Ano yung sa tingin ninyong matinding dahilan para gawin nila yung ganong klaseng video? No, yung ganong klaseng paninira? No, anong dahilan nila para gawin nila yon? Anong sa palagay ninyo, mga tol? No, i-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Balikan natin to, mga tol. Pulboronic issue. Ito, makikita ninyo yung bibig niya rito, no, ni Maharlika, hindi po edited. Sabay na sabay po doon sa pagbuka nung bibig niya yung kanyang sinasabi. Pulboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tangin na nyo, PIDEA leaks. Sabi ni Sas. Narinig niya. Yung sinabi. Sino daw ang nag-umpisa ng pulboron video? So ito na nga. Ano naganap? So alam naman na natin na sobrang init ng diskusyon ngayon pagdating dyan sa usapin ng pulboron video dahil nga na-bring up ulit sa Kongreso. Mga kutsero, baka lang ko nakalimutan na natin lahat. Pero meron nag-send sa akin at naalala ko bigla. May nagpadala sa akin ng video at naalala ko bigla. Matagal na pala nating tukoy kung kanino galing yung pulburon video. Matagal na ko nating tukoyan. O kasi nadulas yung isa sa mga nag-organize ng pagpapakalat nito. Sinabi niya kung sino yung source. Grabe, Sinabi niya kung sino yung source, guys. Sinabi niya kung sino yung nagpondo. Oo. Ibig lang sabihin, mga tol, no,
syempre ang mga nanonood doon kay Maharlika, yung mga yung mga didilis, di ba? Yung mga diehard supporters, no? Narinig na nila yan, pero alam naman natin yung ugali ng mga yan, mga tol eh. Ano sila, nagbibigi-bingihan. Ano yan eh, bulag, pipi at bingi ang mga yan eh. Diba? Kahit na narinig na nilang ganon, mga tol, hindi nila hindi nila para ilabas yan kasi kasiraan nila yan. Kasiraan ng kanilang sinusunod, no? Kasiraan ng kanilang ginugusto. No, kaya hindi nila inilalabas 'yan. So sa likod netong mga nangyayari ngayon, noon pa pala alam na nila kung sino. Hindi lang nila sinasabi dahil sila mismo masisira. Alam niyo, ito dapat yung mga i-share nating video para maliwanagan yung mga kababayan natin na hanggang ngayon, hanggang ngayon ay nabubulagan pa rin. Mismong sa kampo ninyo nanggagaling. Mismong sa kampo ninyo may nadudulas. Kaya pala nagagalit itong si Banat Bay kay Maharlika. Kaya siguro kasi may mga impormasyon na nadudulas itong si Maharlika dahil sa kadaldalan niya. No? Grabe. Tuloy natin. At kinumpirma po na yung mga ganap ng Maisog ay isang tulad nga nun, isang pamamaraan para i-destabilize si President Bongbong Marcos. Ngayon, mga kausap, ito ngayon. Puntahan ngayon natin itong kwentuhan natin. Kasi ito yung video na yun. Baka kung nakalimutan nyo lang, ito ho yun. I-rewind ko lang kayo. Ayan. Dito na ito. Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tangin na nyo, PIDEA leaks. Sabi ni Sas. Narinig niya. May sinabi. Sino daw ang nag-umpisa ng Polvoron video? Ayan nga, mga kawasero. So, ngayon, alam na natin. Naalala ko, napanood ko to noon pa eh. Noon ko pa to napanood eh. Oo. Pero ngayon lang siya nag-resurface. Kasi nga, nainit ulit yung issue ng Polboronics. Ayan. Kumbaga, naungkat uli mga tol, doon po. Kasi nananahimik na sila tungkol doon sa Polboronic issue na yun, mga tol At kung hindi dahil dito kay Pebbles, hindi mauungkat yan. At kung hindi dahil sa Congress, sa hearing sa Congress, pagdating po sa mga sa mga fake news, hindi mauungkat yan. Kaya pala galit na galit sila sa hearing po, Kasi maraming maisisiwalat, maraming mabubunyag, maraming malalantad, maraming mabubuking. Kaya pala galit na galit sila diyan sa ginagawang hearing ng House of Representatives. Meron palang malalim na dahilan. 'Di ba? So, natatabunan yung issue hanggang nakakalimutan na. 'Di ba? So, siguro maganda i-research natin lahat ng mga sinabi nito si Maharlika, Dahil baka mamaya, marami pala siyang na booking o nabunyag dahil sa kadaldalan niya. Diba? Na hindi natin napapansin. Kasi, syempre, kayo, hindi naman kayo nanonood sa kanya. Sa mga followers ng mga President Bongbong Marcos na mga supporters. Siguro hindi kayo nanonood kay Maharlika kasi inis kayo sa kanya. So, hindi nyo alam kung ano yung mga pinagsasabi niya. Diba? So, tignan natin na masyadong malalim, mga kababayan, ang dahilan nila para gawin nila ito, na matanggal ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Diba? So, alam na natin kung sino ang nagpasimuno. Alam na ngayon natin kung sino, malamang sa malamang, kasi for sure, mga kajero, alam na natin kung sino yung nag-produce. Alam na natin kung sino yung nag-produce. Sure tayo, ang nag-produce nito ay si Harrieta Roqueta na nagtatago ngayon sa Netherlands. Harrieta Roqueta ang bote. Although nag-deny siya, but it's a blanket denial. It's worth nothing. It's worth nothing. Wala naman siyang it's a generic denial pala. It's worth nothing. Wala siyang halaga, walang value.
But for the most part, mga kutsero, babalikan ho natin ang kwento. Nag-umpisa po ang lahat noong nagmaisog rally noong 2024. If I'm not mistaken, January or February 2024 yata nagkaroon ng maisog rally. At simula ko nung nagkaroon ng maisog rally, mga kutsero, doon ako nag-umpisa ang itong yung chismis ng Polvoron video. Oo. Although matagal na hong binabanggit yan ni Maharlika, 2022 pa nga lang ho, sinasabi na ho yan ni Hitan. Here's my theory. Kasi during that time, wala namang kumalat na picture. Diba? Simula 2022 until today, wala namang kumakalat na, well, until doon lumabas yung video, wala namang kumakalat na picture. So, ibig sabihin, during that time, it is non-existent. Kiniklaim lang nila na meron, pero wala silang ipinapakita. Naalala niyo yan? As all of a sudden, Yan yung sinasabi ko sa inyo noon, mga tol. Etong si Maharlika, mga tol, mahilig sa ganon. No, mag-i-establish yan ng isang bagay, no, na sasabihin niya na walang mga ebidensya until na makahanap sila o makakalap sila, no, makakita sila ng butas at yun yung gagawin nilang ebidensya. 'Di ba? Naalala niyo yung may sinasabi siya na mga ahas-ahas sa Malacanang. Matagal nang tinatanong sa kanya noon, sino yan? Wala siyang mailabas. Not until na meron siyang nakitang butas, yun yung ginamit niya. 'Di ba? Na ewan ko ba? Alam nyo, mahirap kasi yung yung umaasa ka na magkakaroon ka ng posisyon dahil sa suporta mo. Tapos nung hindi ka nakaupo sa gobyerno, gigil na gigil at galit na galit ka. Diba? wala silang ipinapakita. Naalala niyo yan? Tama. As all of a sudden, kinwento ni Harry Roque, so nagkamaisog. 2022 pa lang, inumpisa na ni Marlon. Tapos nagkaroon ng maisog. Yung nagkaroon ng maisog, sinabi ni Rodrigo Duterte, meron tayong presidenteng bangag. Meron tayong presidenteng adik. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung hudyat para sa lahat ng mga disinformation trolls at disinformation influencers ng mga Duterte. Yun na yun. Yun na ang hudyat. Go signal yun, mga kakotsero, para sa kanila. Go signal yun na umpisahan na yung paggawa, pagmanufacture ng chismis ng adik si PBBM. Tapos mga kakotsero, kung maaalala nyo, pagkatapos nung maisog na yun, nung narinig yung go signal, biglang pumutok yung PIDEA leaks. Oo, sometime February or March 2024. Pumutok yung PIDEA leaks. Tapos nagkaroon na ngayon ng mga hearing sa Senado. Tapos, after nun, binibring up na ulit. Actually, even before maisog pa, pinag-uusapan na yung video na yan. Naalala ko, nag-live stream pa si Sas, si Alan Troy, si Hitag, si Pebbles, Talakera, nandoon. Kami isa pa. Kalimutan ko lang yung isa kung sino. Malamang, forgettable yung person na yun kasi nakalimutan ko siya. But yun nga, kumbaga, sinoff-launch na nila. Sinoff-launch na nila yung disinformation yun. Inilabas na nila yung disinformation. Before pa magmaisog, sometime December or early January of 2024. December 2023, early January of 2024. Tapos, mga kotsero, ano nangyari? Yun na nga, the rest is history. Nagkaroon ng go signal, lumabas yung PIDEA leaks, tapos nagkaroon ng ito na nga yung video. At nung nagkakasisihan na, doon sa Polvoron video, nagkakabistuhan na eh. Oo, kasi alam naman nila na peke. Kasi alam nilang peke yun kasi sila gumawa nun eh. O nagkakabistuhan na nabibisto na ng sambayan ng Pilipino na peke yung video, anong ginawa ni Hitad? Nakakapagtaka lang na yung mga kababayan natin, kahit alam natin, obvious na peke yung video, talagang pinaniniwalaan nila, Yung mga ganong klaseng tao pala talaga. Diba? Tinry niyang isalba ang kanyang sarili. Iniwan niya sa ere si Harry Roque. At ito, yung resulta nung pag-iwan niya sa ere kay Harry Roque. Polvoronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA.
O tangin nyo, PIDEA leaks. Sabi ni Sas. Yan yun. Pinilit niyang isalba yung sarili niya. She threw Harry Roque, she threw Duterte under the bus. Yan. Tapos ngayon, iinsultuhin nila si Tebon, sasabihin nila, pabalik-balik. Oo, dating sumuporta sa Marcos, tapos nag-Duterte, tapos ngayon Marcos ulit. Di ba ganun din naman yung ginawa nila? No? Duterte, tapos sumuporta sila sa Uniteam. No? Tapos ngayon, Duterte uli sila. Diba? Same, pareho. Diba? Pareho sila ng mga balat. Unyango. No, kung saan sila makikinabang, doon sila pupunta. Doon sila susuporta. Mga unyango yan. Ganun din naman kayo. Di ba? Exactly. Pag convenient sa inyo, ilalaglag niyo yung mga kasama niyo. Ugali ho talaga nila yan. Ugali ho yan ni Kitan. Ugali ho yan ni Alan Troy. Ugali ho yan ng mga DDS influencers. Pag convenient sa kanila, ilalaglag kanila. Ganun lang kasi yun. Bakit? For their own survival, mga kotsero. Kaya nga ho, mga kotsero, you have to take our words, including myself, you have to take our words with a grain of salt. Ibig natin sabihin, pakinggan nyo yung sinasabi namin, including myself. Pakinggan nyo kami, makinig kayo, panoorin nyo kami, suportahan nyo kami, wala akong problema doon. But at the same time, hindi ko kami immune sa pagkakamali. Tama. Oo. So take it with a grain of salt. Huwag nyo masyadong seryosohin. Kumbaga, pag-aralan nyo rin ho yung mga bagay na ganyan, yung mga sinasabi natin yan. Pag-aralan nyo rin ho, mga kotsero. Minsan ako po ay nagkakamali, pero ito lang ho masasabi ko sa inyo, hindi ko ho kayo lolokohin tulad ng ginagawa ni Hitan at ni Alan Troy at ni Harry Roque at ni Panelo, etc. etc. Hindi ko kayo lolokohin, nasabihin ko lang ho sa inyo yung totoo. Kontra man yan sa Marcos o pabor sa Marcos, sasabihin ko po sa inyo yung totoo. Well, exactly, ganyan din naman yung sa akin sa pananaw ko, no. Kagaya na sinasabi ko sa inyo dati pa. No, pag mali, mali. Pag tama, tama. Doon tayo, no. So kung mali yung administrasyon, mali. Pupunain natin. Baka kasi naririnig nila, itama nila. 'Di ba? Nagets nyo yung sinasabi ko. Pag alam nating tama, well, maganda. I-push natin, tama naman eh. No, pero pag mali, pansinin natin. No, kasi baka mapansin din ng gobyerno yung ating mga sinasabi. Then makita nila, oo nga, mali. So itama natin 'to, 'di ba? Tayo yung mga boses ng boses tayo ng mamamayan, boses tayo ng sambayan ng Pilipino, lahat tayo. No, kung merong mali, 'yun ang gawin natin. Kung merong tama, kung merong mali, pansinin natin, 'yun yung gawin natin. Kung ano yung tama, no, 'yun yung i-push natin. Alam nating tama, 'di ba? Huwag kayong masyadong nagpapaniwala dun sa mga basta-basta sinasabi. No, intindihin ninyo, alamin ninyo lagi. No, meron laging yan, mga kababayan. Meron palaging meron palaging mga kwento pa yan. No, dalawang side palagi yan. No, intindihin ninyo, alamin ninyo, mag-research kayo. No, kung anong masasabi ninyo dito sa video na to, i-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.